Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw, bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ito gagawa tayo ng troubleshooting video. Hindi to repair video, ano? Troubleshooting video dahil hindi natin to gagawin diretso hanggat hindi malalaman ng customer natin kung magkano yung abutin at kung ano yung mga sirang components. Pwera lang siguro kung fuse lang, yun kahit na libre walang problema. Pero kapag may mga active components na napapalitan, so kailangan muna nating ipakita at sasabihin sa kanila. Okay, so susubukan natin. Ang issue nito ay walang power. Nung ginamit doon nila ay bigla na lang daw pumutok. So ito kasi yung itong mga original ngayon at magagandang klase umabot ng 800 to 1,000 plus, pero yung mga generic na mababa lang yung amperahe at nasa ano lang, nasa 500 plus, ganun lang yung presyo. Pero hindi pa kasama yung shipping, depende kung saang online store ka mamimili. Okay, so subukan natin, buksan natin sa loob kung ano yung sinasabi nilang pumutok. So ayan na, nakita na natin yung sinasabi lang pumutok. Ayun na, sunog yung resistor niya. Okay, so kapag nasisira to, madalas kasama tong MOSFET niya, kaya titingnan natin, check natin kung sira. So matik yan kapag ganyan, syempre putol yung fuse sa mga non-electronics, so kahit na ilang bisis pa kayo magpapalit ng fuse dito, puputok at puputok yan. Yung iba kasi kapag nakakita ng ganyan, ayan, na lalo na kapag hindi naman sunog, putol lang yung fuse, pinapalitan nila, minsan pinapalitan ng malaki, so ganun pa rin, sabog pa rin. So kapag hindi sumabog, dito na yung sasabog. Okay, so fuse, check natin para makita ng mga ito, para lamang sa mga beginners, mga nag-uumpisa pa lang, hindi nakasama dito yung mga magagaling na mga kapwa-technician natin. So fuse open, tapos yung resistor open, MOSFET, ay nako, shorted yung MOSFET, ayan, so tanggalin natin para tanggalin natin lahat ng sira para ibigay natin sa ating customer at sila nang bahala kung sila yung mag-provide ng pyesa o tayo. So walang problema yon, wala tayong issue doon. Mas maganda ngayong sila para pag nag-back job walang problema. Okay, kasi sila naman yung nagpo-provide ng parts. Yun ang maganda kapag yung customer nagpo-provide ng parts. Kapag nag-back job yung item, so hindi yung technician yung sisisihin, kasi nagkakabit lang naman ng mga binili nila. Yun yung maganda doon. Fuse, tapos itong resistor, ayan, dalawa. Tapos itong MOSFET tatanggalin din natin.
So kailangan kapag ganito may nakita kang dyan ano nasisira, so kailangan check mo lahat yung nasa paligid. Ayan. Okay, tanggal na. So check natin uli kung shorted ba talaga. Tingnan nyo sa multimeter natin. Yun. Okay. So shorted. Tapos ano ba susunod natin gawin dito? Ito pa, may resistor pa dito. Check natin to. Ano ba yung so 5 band? Ay 5 band. Yung pang-apat na band ay silver. So kapag ganyan, silver yung pang-apat na band, mababa lang yung ano nito, mababa lang yung resistance nito. So open din. Tanggalin na rin natin to. Okay. Ayan, so panigurado. Lagay natin sa times 1. Wala oh. Okay. Okay, so open. Ilan na ba? 4 na. Pang-apat yung fuse. Ngayon, meron pa dito. Check natin tong iba, itong diode na to. Okay. Normal. Ito kabila. So parang switching diode. Tingnan natin to, switching diode. Reverse. Uy. May ano ah. Tumatakbo, baliktaran. Check muna natin ano. Check natin ng maigi. Baka shorted din to. Saan ba yun? Kasi kapag diode sira to. Ay wala, hindi to diode. Ayan ako napapansin nyo. So inti yung nakalagay. So hindi to diode, thermostat to. So sa mga veteranong technician, ito yung mga ginagamit sa mga lumang amplifier dati. Yung parang diode ang hitsura yan. Okay, so sukatin natin kung ilan yung resistance nito. Check natin yung maigi. Okay, naka times 10 tayo. Check natin. Nasa 500 ohms. Okay, so ano siya? Ayan o, kung titingnan natin ng maigi, para siyang IN4148 o parang diode na walang marking, walang kulay itim na marka yung kabilang dulo. So ano lang siya, parang diode lang siya na walang marka. Yan. So kapag nakakita kayo ng ganyan inti, ayan o, so thermostat po yan. Ayan siya. Ayan. So parang diode na walang marka. So inti yung nakalagay na ano niya, part numbers. Ibig sabihin thermistor siya. Hindi siya diode. So balik natin yan. Tapos ayan. So kung titingnan natin ng maigi ano. Ayan. Yung nasunog na resistor papunta dito. Okay. Yung resistor galing sa AC papunta dito sa DC, out ng bridge diode papunta rito. Ayan o. Tapos papunta naman dun. So ito, kapag ganitong mga sira,
ito sinasama ko na to. Sinasama ko na itong IC na to. Ayan. Okay. So na-check na natin. Check natin baka may mga problema pang iba. Buti na yung naninigurado tayo, no? Para hindi pa balik-balik yung customer. Okay, so maayos yung kanyang diode. Okay, ayan. So dito banda, wala na, hindi natatamaan tong ito dito. Iba dito lang talaga tayo, ayan. Tapos kung sisilipin natin yung mga resistor dito, yung mga SMD, maayos naman siya, wala namang problema. So kung may problema man yan, wala, dahil makakapag-provide naman tayo niyan pagka ganyan yung mga sira. So sa ngayon, yun lang muna yung natin. Yun lang yung nakikita natin sa sira nitong e-bike charger, Yan. So isa, dalawa, tatlo, apat. Pang-apat yung fuse. Ayan. So ito yun. Yan. Panglima yung IC. Yan. Okay. Yan yung mga sira. Tapos itong IC natin, babaklasin din natin to. Tapos papabilhan natin. Kapag gusto ipagawa talaga ito ng may-ari, kung hindi sila makapag-provide ng parts, pwedeng tayo. At kung hindi din tayo makapag-provide, lalo na sa ganitong mga chips, so ang mangyayari dito, ko-convert natin to sa 4 wires. Yun ang isa sa mga option natin. Okay, 4 wires, 5 wires, 6 wires. So po pwede dito. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang siguro muna tayo na so na makakatulong to lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang mag-repair ng mga e-bike charger or e-bike power supply. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless at bye-bye.